finish stronger. Amen mga kapatid? Hindi porke patapos ng ang buwan ng September ay para bang lalamya-lamya tayo. Tingnan mo ang katabi mo, malakas pa ba? Amen. Dapat matatapos tayo na lalong pinalakas ng Diyos sapagkat kasama natin ang kanyang pabor at biyaya. Shout amen. Amen. Are you happy today? Amen. Are you super blessed today? Yeah, di ba? Kaya nga po lagi nating dinideklara na tayo ay Macarius. Alright. So, kung tayo po'y handa na sa ating pag-aaral, let me just give you some few reminders. First of all is please silence your phone to avoid distraction. And because using your phone during the worship service is a sign of respect sa salita ng Diyos. So thank you so much for not using your phone. Also, don't forget to get your pen in your notebook sapagkat magsusulat po tayo ng salita ng Diyos. Sabihin sa katabi, magsusulat tayo. Yan. Thank you. Don't forget to invest and invite, bring a family or friends sa ating pong mga gawain. Don't also forget to watch our online worship service. Dalawang gawain natin. Midweek service every 6 p.m. and every Sunday worship celebration every 8 in the morning. I hope na natatandaan po natin ito. Amen? Amen. Also, additional announcement, calling all care leaders. Taas kami mga care leaders. Malapit na po ang ating team building and meeting conference 2024. October 11 po yan. Ang atin pong location place ay sa Casa Claudia Private Resort sa Giginto, Bulacan. Ang ating check-in time is 8 p.m. gabi at lalabas tayo kinaumagahan ng 7 in the morning. So, dito po natin pag-uusapan ang ating mga plano para po sa naralapit natin na 9th anniversary. Palapakan naman po natin ng Diyos sa kanyang katapatan. Wow, 9 years. Amen mga kapatid? At nakatagal tayo doon dahil sa biyaya ng Diyos. Amen po ba? Amen. Alright, so let's start our lesson. We are still under the topic, Victory in Christ. And we are in part number 5, Victory in Jesus Christ from the grace perspective. Titingnan natin ang tagumpay sa perspektibo o sa mata ng biyaya. Colossians chapter 2 verse 14 to 15. The Bible says, He canceled the record that contained the charges against us. He took it and destroyed it. How? By nailing it to Christ's cross. 15. In this way, tingnan niyo po, God disarmed the evil rulers and authorities. He shamed them publicly by His victory over them. Saan na naman? On the cross of Christ. Not any other cross. It is in the cross of Christ na pinakita niya tagumpay na ang lahat ng anak ng Diyos. Amen mga kapatid? Amen. That is why ang aralin po na ito ay kakaiba. Lagi ko sinasabi. Sapagkat ikaw ay nagtagumpay, hindi sa iyong performance, kundi saan? Next po, it is about Christ's finished work on the cross. Ito yung performance ni Kristo sa ginawa niya sa krus. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya naman, nasasabi natin, next po, grace alone is my victory. Sige nga, sabihin ulit natin. 1, 2, 3, go. Grace alone is my victory. Amen po ba? You are victorious because of the grace of Jesus Christ. Not because of your effort, not because of your performance. Hindi ka nagtatagumpay dahil magaling ka lang. Amen? Hindi ka matagumpay kasi matalino at mahusay ka. Ikaw ay nagtatagumpay dahil mayaman ang biyaya ng Diyos sa atin. Amen po mga kapatid? Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Alright, so let's begin. Para tayo magtagumpay, in every warfare or paglalaban-laban, ang cardinal rule ay, ano yon? Everybody? Know your enemy. Kilala na ba natin ang ating kaaway? Hindi mo kaaway si brother, hindi mo kaaway si sister, lalong hindi mo kaaway ang katabi mo. Amen? Ang kaaway mo walang iba kundi si Satanas. So if we are very clear with that, alam natin na kapag nagkakaroon ng kaguluhan, lalo na sa church, na ang may gawa niyan si Satanas. Can you hear amen?
Pag medyo nawawalan ka ng pera, si Satanas ang may problema. Kapag ka medyo nagkakagulo ang iyong pamilya, si Satanas ang may kasalanan. Kaya gantihan mo. Sabi sa katabi, gantihan mo. Maglingkod ka sa Diyos, magpuri ka sa Panginoon, ibigay mo ang iyong buhay at may pangako ang Panginoon, papalitan niya ng pagpapala ang lahat ng ating ginagawa sa Kanya. Shout amen. Amen. So we're clear with that. Let's leave that. Tandaan natin ang susunod, the enemy, the devil, hates you. Amen po ba? Galit sa'yo si Satanas, kaya huwag kang makikipag dabarkads sa kanya. Next, Satan will take advantage of us paano daw? If we are ignorant of his scheme. No? Pag sinabing scheme ay kanyang mga tactics, no? Mga plano niya. Pag hindi mo alam ito, ignorante tayo sa Tagalog, sa mga pamamaraan niya, matatalo tayo and he will take advantage of us. Look at the verse, sabi ni Pablo, 2 Corinthians chapter 2, verse 11. I don't want Satan to outwit us. Bakit? After all, look at that. We are not ignorant about Satan's scheme. No? Hindi naman tayo bago sa kanyang mga pinaggagawa. Tama ba mga kapatid? Basta alam natin, basta may magulo, si Satanas yon. Kasi ang Diyos natin, God is a God of order. Amen po mga kapatid? Siya ay Diyos ng kaayusan. Kaya pag hindi maayos, siya na po ang may gawa nito. Can you hear amen? Amen. Therefore, it is imperative to know Satan's schemes or tactic, or else, I will tell you once again, Satan will surely come to hurt you. Satan will come to rob you and terribly hurt you in your body and in your soul. Can you hear amen? At least makaganti man lang daw siya eka. Pero papayag ba tayo? Hindi po. Tandaan po natin, kapag wala kang alam na salita ng Diyos, lagi kang papahirapan ni Satan. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Siguradong dadayain ka niya, babagsak ka at sisirain ka niya. Kailan? 1 Corinthians 10:12. If you think, iniisip mo kala mo magaling ka, kala mo malakas ka. If you think you are standing strong, look at the next line. Be careful. Sabihin sa katabi, be careful. Mag-iingat tayo for you too. Ikaw pastor, ikaw brother, for you too may fall into the same temptation. Can you hear amen? So nakita mo, siya nadapa siya doon. Maya-maya, hindi mo nakita. Dalawa na pala kayong nadapa. Amen? Kaya mag-ingat po tayo. Are you with me mga kapatid? Amen. Hallelujah. Ito po ang maging dahilan na para po lahat tayo ay malugmok sa kasalanan at minsan po ito rin ang dahilan para mawala ka sa ministry. Kaya ingat po tayo sa ating buhay. Sayang naman ang paglilingkod natin. Can you hear amen? Amen po ba? Amen. So in any conflict, especially inside the church, brothers and sisters, gawa po ito ni Satanas. Alright, so let's continue. What are the tactics of Satan, or what are Satan's tactics? At nasagot na po natin ito. No? Actually, marami po ito, pero because of the limited time that we have, ay isa lamang po actually ang akin na ibigay. But later on, I'll give you the bonus. Okay po ba yung mga kapatid? Amen. So silipin ulit natin. Ano po yung unang taktika ni Satanas? Everybody, number 1, deception. Hallelujah. Or panlilinlang. Amen po ba? Kayo ba minsan nalilinlang ni Satanas? Amen po ba? Huwag ka muna mag-church. Mas malakas ang kita ngayon. Andiyan po ba yung mga kapatid? Huwag ka munang magbigay. Di ba gipit ka? Amen mga kapatid? Huwag ka munang mag-church. Uulan ata siguro. Amen mga kapatid? Pandaraya yan ni Satanas. It is a deception from Satan. Ang tawag nga natin dyan sa palasak na salita, pang-uuto o panggugoyo ni Satanas. Amen mga kapatid? Gusto yung bang mauto? Ayaw natin. Amen? Napag-aralan na natin nung nakaraan that, look at this, Satan is a deceiver. Amen mga kapatid? At si Satanas din ang, next po, siya rin ang serpent. No? The old serpent, yung ahas na luminlang kay, kanino po? Kay Eva. Very good. At meron siyang mga same old tricks, no? Luma din, and the same old tricks are what? Very
unpredictable. Ibig sabihin po, alam mo na ang magiging ending nito. Amen mga kapatid? Pag dinaya ka niya, anong ending nito? Ikaw ang talo. Tama mga kapatid? Hindi siya kailanman magpapatalo. Kaya huwag tayong magpapadaya kay Satanas. Can you hear amen? Amen. So let's take a look at the two types of deception. Dalawa po ito. No? Number one, naibigay ko na, everybody. Deception by open and direct lie. No? Ito po yung pandaraya ni Satanas na hayag, obvious na obvious gawa ni Satanas. Pero parang inisip mo, okay naman na. No? Sinasakyan din naman natin. Kaya ang nangyayari tuloy, mas nagkakaroon siya ng stronghold sa ating mga buhay. So, let's see the chart once again. Tingnan nyo po. Ang sabi ng Diyos, pakipindot, yan, you will surely die. Genesis 2:17. Sabi niya kay Adan at Eva. Ano nangyari? Ang sabi ni Satanas, you will not surely die. Tayo po'y mapagmasid at mapagmatyag. Ibinigay ko na sa inyo sa board. Anong pagkakaiba ng dalawa? Meron po ba mga kapatid? Ang una po ay mayroong dagdag. Tama mga kapatid? Not. Sabi niya, hindi. Tama? Tama po ba? At minsan naman, ang ginagawa ni Satanas, binabawasan naman niya ang salita ng Diyos. Pandaraya pa rin yun. Can I hear amen? Amen po ba? Kaya po, ang unang kasinungalingan ay tuwirang pagsalungat sa salita mismo ng Diyos. Tama po ba mga kapatid? Sinabi ba ng Diyos na magaling ka na? Anong sasabihin ni Satanas? Mamamatay ka na. Hindi ka gagaling. Wala kang mararating. Maghihirap ka sa iyong buhay. Can you hear amen? Pero maniniwala ka ba? Hindi tayo maniniwala. Amen po ba mga kapatid? And yet, ito pa rin po ang gamit ni Satanas magpasa hanggang sa ngayon. Kaya po, ang counter-attack ng deception na ito ay, next po, ano po yon? Be wise. Sabi nga natin, be wise. Diba? Sabi nga dyan, it is wiser to be wise. Tama? Isang katalinuhan ang magpakatalino. Amen po ba mga kapatid? Matthew 10:16, nandiyan sa gilid, behold, I send you out as a sheep in the midst of wolves. Therefore, look at that. Be wise as serpents and harmless as doves. Hallelujah. Pinaliwanag ko na nakaraan. Bakit po sinabi na be wise as serpent? Ingatan mo ang iyong sarili pag nasa labas ka na. Can you hear amen? Amen po ba? So, how can we become wise? Papaano po? Pakipindot. Everybody, hear and obey the word of God. Kayo po ba'y nakikinig ngayon? Meron po ba kayong mga naisulat na? Ayan. Ang kasunod po niyan, pagsunod. Amen po ba mga kapatid? Sapagat kahit magsulat ka na magsulat, kahit umattend ka ng umattend, mag-church ka ng mag-church, kung hindi mo naman ina-apply ang iyong mga natututunan, baliwala. Sabihin sa katabi, baliwala. Tama po ba mga kapatid? Do you agree with that? Buti pa yung isa lang ang nasulat mong verse, pero alam mo naman na ito'y totoo sa iyong buhay, nagagamit mo at unti-unting binabago ng Diyos ang ating mga sarili. Shout amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. So sabi dyan, we must study the Word of God. We must be well educated about God's Word, the Bible. Bakit? Hindi ka madadaya. Kahit pa pinakamagaling na pastor yan na mandaraya, hindi ka niya madadaya pag ang iyong basihan ay ang katotohanan, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Shout amen. Palakpakan po natin ang Diyos. He deserves it. Hallelujah. And another open, direct lie ni Satanas is about salvation. No? Ipinakita ko na ito sa inyo sapagkat isa sa pinakamahalagang turo sa loob ng iglesia, kunyari attend ka sa ibang church, tatanungin mo anong yung paniniwala patungkol sa kaligtasan. Amen po ba mga kapatid? Amen po. Kasi pag mali ang itinuro, mali din ang naturuan. Ulitin ko, pag mali ang itinuro, mali ang naturuan at mapapahama ka, ikaw ay mapupunta hindi sa langit, kundi sa kayo pong nagsabi niyan. Can you hear amen? Amen po ba? So let's look at the chart once again. Tingnan nyo po, ang katotohanan, sabi ng Bible, salvation by grace alone. Naligtas ka dahil sa biyaya lang ng Diyos, hindi dahil mabait ka. Ha? Amen po mga kapatid?
Hindi dahil gumagawa ka ng mabuti. Pero ano po ang open and direct na kasinungalingan? Hayag na hayag. Sabi nila, salvation by works. No? Man's effort. Gumawa ka lang ng mabuti. Magbigay ka ng magbigay. Maliligtas ka. No, ito po ay kasinungalingan. Sabi sa katabi, kasinungalingan yan. Bakit? Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Pakibasa natin. Tandaan niyo ang verse na ito. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. For it is by God's grace. Anong Greek word? Charis. That you have been saved through faith. No? Maniwala ka lang. No? Wala namang mawawala sa'yo bagkus makikinabang ka pa. Can you hear amen? It is not the result of your own effort. Ha? Hindi ka nagpapako, wala ka pang binibigay, hindi ka nga mabait, hindi ka nagcha-church. It is not about your own effort, but God's gift so that no one can boast about it. Do you agree with that, mga kapatid? Amen. Bakit ginawang solo ng Diyos ang pagliligtas? Para hindi ikaw ang mapapurihan, kundi ibalik mo ang lahat ng papuri, pasasalamat sa Diyos na nagbigay ng awa sa atin. Pupunta tayong lahat sa langit. Pumalakpak nga po ang lahat ng pupunta sa langit. Hallelujah! Praise the Lord. Is that clear? Maliwanag po ba, mga kapatid? Amen. Tandaan po natin. Next, pakibasa po sa nakakakita. Salvation by works is an open and direct lie. Amen po ba? So, ang salvation na buhat sa paggawa ng mabuti ay isang kasinungalingan. Now, bakit ba natin ito sinasabi? Sapagkat alam ko naman na kayo, alam nyo na. Ligtas kayo sa biyaya. Pero may mga nanonood sa atin ngayon, may mga nakikinig sa atin ngayon na ganoon ang dating pananaw. Tama ba mga kapatid? At minsan ay nakukonfuse po sila. Bakit? Sapagkat madalas ay sinasakyan ng mga kilalang tao ang mga paniniwala na pwede kang maligtas dahil sa iyong mga mabubuting gawa. Kagaya po ni Muhammad Ali, isa pong sikat na boxer. Sabi niya, service to others is what? Is the rent we pay for our room in heaven. No? Sabi niya, ang ating pong pagbibigay ng mabuti, paggawa ng mabuti, bayad yan. Saan? Sa renta para makapunta ka sa langit. May kwarto ka doon. Can you hear amen? Ano bang sabi ng Biblia? Wala po sa Biblia yon. Walang room, wala pong rent. Amen mga kapatid? Walang room for rent. Sabi mga kapatid? Sapagkat ang naghihintay sa atin sa Biblia ay ano? Mansyon, buong bahay, hinanda ng Diyos para sa iyo sa lahat ng tapat na naglilingkod sa ating Panginoon. Sabi ng John 14:2. Can you hear amen? Palakpakan naman natin ang Diyos na buhay. Kaya kung ikaw wala kang bahay dito sa lupa, kapatid, magsipag ka lang sa Panginoon. Pag uwi natin sa langit, ikaw ay may mansyon. Are you happy with that? Pumalakpak nga pong naniniwala. Kung ayaw nyo, hindi ko naman kayo pipilitin. Pero ako naniniwala, may naghihintay na bahay, mansyon sa akin, sapagkat ako ay anak ng Diyos. Amen mga kapatid? Amen. Hallelujah. Next po. Yan. So, kailangan maging matalino po tayo sapagkat pag hindi tayo naging matalino, yan, hindi natin kayang pakinggan at hindi natin kayang sundin ang salita ng Diyos. So once again, be well educated about God's Word, the Bible, sapagkat kapag ikaw ay punong-puno ng kaalaman, ikaw ay maraming alam sa salita ng Diyos, hindi ka na madadaya. Amen? Amen po mga kapatid? Amen. At ako po, tahas ako sinasabi lalo na yung mga nagsusulat, natatakot ako minsan sa inyo Kasi baka may masabi akong mali at balikan niyo ako, Pastor mali Tama mga kapatid? Pero okay lang. Hinahamon ko pa nga kayo na magsulat kayo. Amen mga kapatid? Upang kung may mali man akong masabi, pwede niyong i-correct sapagkat tinignan ninyo ang salita ng Diyos. Can you amen? And then tell me, Pastor, medyo mali. Di itama natin ang ating mga pagkakamali. Lagi kong sinasabi, ang tao pwedeng magkamali, pero ang Biblia hinding-hindi. Kaya palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you with me, mga kapatid? Amen. So next po na uri ng deception. Ayan, natapos na natin yan. Iwan na natin. Letter B is, everybody, deception by mixture of truth and lie. At pinakadelikado po ito.
kesa dun sa una. Bakit? May halo. Sabihin mo nga, may halo. Yan. Di ba yung sikat na vlogger ngayon, mekus-mekus yan. Halo-halo na. Tama ba mga kapatid? At tungkol po ito sa salita ng Diyos, pinaghalo ng kasinungalingan, salita ng Diyos, kasinungalingan, kaya hindi mo na tuloy matukoy kung ano nga ba ang katotohanan. Can I hear amen? And take note of this. Ginagamit din ito ng maraming mga tagapagturo, nagtuturo sila ng Biblia, ng katotohanan, ng religion, para makapandaya ng marami. Can I hear amen? Amen po mga kapatid. Ikaw ba sa 9 na taon na, 8 taon, magsasyam, na ikaw ay uma-attend dito, naniniwala ka bang mga pinagsasabi ni Pastor Gani ay totoo? Ayan ba mga kapatid? Sige nga, pumalakpak nga po ang latang naniniwala. Pero ako naman, kumbinsido rin. Kasi hindi ka naman babalik kung nakikita mo na, niloloko lang kami niyan. Tama ba mga kapatid? In fact, ang lahat ng ating ginagawa ay mga salita ng Diyos para ikaw at ako ay lalong baguhin ng Diyos para lamang sa kanyang kapurihan. Shout Amen. Hallelujah. Sige po, pumalakpak po ang lahat ng naniniwala. Praise the Lord. So ito pong number o letter B na ito ang pinakamahirap na tukuyin. Bakit? Nagsama na, mekos-mekos na ang truth and lie. Kaya marami po ang nadadaya. So what do we do? Tingnan nyo po yan. Next, we need to, personally study the Bible or the Word of God. Do you believe that? Amen po ba kapatid? Parang bata yan. Ang bata, kapag bata pa, sinusubuan. Tama mga kapatid? Pinaghihimay-himay. Tama? Baka mabulunan, baka matinik. Pero habang lumalaki ka na, dumududo ka ba? Pinapakain ka ba ng nanay mo? Di na. And if you believe that, habang tagtatagal ka sa church, you need to personally study the Word of God. Tama mga kapatid? Kaya dapat, pag uwi mo ng bahay, nagbubukas ka na rin ng Bible. Nagjo-journal ka na rin. Tama mga kapatid? Para makita mo ang mga magagandang pangako ng Diyos sa kanyang mga salita. Can you hear amen? Bakit po? Tingnan nyo. Hosea chapter 4 verse 6. Bakit mahalagang mag-aral? My people, God's people are destroyed for lack of knowledge. Amen po ba? Ang mga walang alam sa salita ng Diyos. Sasabihin ko sa inyo, wala po yung mga baon na verses at madadaya po sila. Masisira ka ni Satanas na Diablo. Can you hear amen? So, gusto mo bang masira? Ayaw natin. Tama mga kapatid? Kaya anong gagawin natin? Sabihin sa katabi, ibulong mo lang, magsulat tayo. Amen po mga kapatid? Sa kabila, magsulat tayo. Because people are destroyed for lack of knowledge. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Ito ang dahilan kung bakit marami po ang naliligaw, marami ang nadadaya. Kasi ang akala natin, tama na ang tinuturo ng mga tao na pinagkakatiwalaan natin ng salita ng Diyos, pero mali pala. Look at this. Tingnan nyo po. Isa po sa controversial ngayon na di umano ay self-proclaimed na appointed son of God, daw eka. And take note po controversial siya sapagkat marami ang naniwala. Marami ba siyang membro? Yes. At lahat naman sila ay naniwala at tumanggap kay Kristo, kaya lang meron pa pong mga ibang katuruan na ibinibigay sa kanila. Amen po mga kapatid? Sinasabi niya na siya lang daw eka ang appointed son of God. Well, I'll tell you, sabi ng Biblia, lahat ng naniwala, lahat ng tumanggap, lahat ng pinili ng Diyos ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya appointed son ka rin at daughters ka ng Diyos. Can you amen? Palapakan nga natin ng Diyos. Hindi lamang siya. Lahat tayo na anak ng Diyos. Pero, because of their lack of knowledge of the Bible. Hindi nila kasi binuklat ang salita ng Diyos. Hindi nila inalam ang salita ng Diyos. Allegedly, hindi pa naman napatunayan, nadaya po sila. Marami po ang napunta sa maling paniniwala. Can you hear amen? Ayon po ito sa balita. Amen po ba mga kapatid? Amen. Kasi alam nyo po, nagtiwala sila Akala nila, tama ang turo ng salita ng Diyos na naririnig nila. Ano nangyari?
Hindi na sila nagsaliksik, amen lang sila ng amen. No? So, pag sinabi ng pastor, ibenta nyo ng mga ari-arian nyo, amen. Wala namang mag-aamen. Wala namang kaming ari-arian, pastor. Anong bebenta namin? Tama mga kapatid? Amen po ba? Amen. Kaya pagka umamin ka, dapat sigurado ka na ito'y nakasulat sa salita ng ating Diyos na buhay. Can you amen? But let me tell you this. Yung pong kaso na yon ng isang pastor ay isolated case. Sabi nga natin, isolated case. Huwag mo namang lahatin. Sige, sabi sa katabi, huwag mo namang lahatin. Yan. Kasi sabi na lahat ng pastor, manloloko at mandaraya. Hindi po totoo. Tama ba mga kapatid? May mga matitino pa rin, may mga naghahayag pa rin ng katotohanan, kaya marami pa rin ang naniniwala sa salita ng Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos. Are you with me mga kapatid? Now, I just want to tell you, magsulat ka. Para pag may mali akong nasabi, pwede mong sabihin na mali at bulaan nga ang aking pagtuturo. Can you hear amen? Amen po ba? So, kung ayaw natin na madaya, we should always be aware of this tactic. Kasi nagkaroon ng mixture Ang sabi niya, Jesus is the only Son of God. Amen. Amen naman na lahat. But I am the dinagdagan na, nagkaroon ng kahaluan at ito po'y naging confusion na sa marami. Now, kaya po ito very important na nag-aaral ka ng salita ng Diyos sapagkat alam natin na kapag marami kang alam na salita ng Diyos, hinding-hindi ka na madadaya. Amen po ba? Amen po? Now, may problema ba yung Word of God na kanyang ipinahayag? Wala. May problema ba sa katotohanan na kanyang itinuro noon? Wala. Sino ang may problema? Yung mismong tao na nagtuturo ng salita ng Diyos. Gamit po ang mixture tactic, kaya dapat po ay maging aware tayo dito. Sabi ng Biblia, Proverbs 14 verse 12, look at this. There is a way that seems right to a man. No? Sa tingin mo, parang tama. Pag sa tingin mo, parang okay naman. Pero anong sabi ng Biblia? But in the end, ano sabi? It leads to kapahamakan, death. Amen po ba mga kapatid? At marami po ang napapahamak kasi sa tingin natin tama ang ating pinaniniwalaan. Now, balikan po natin ang kwento kung saan nagsimula ang mixture of truth and lie. Are you ready? Balik tayo sa book of Genesis. I will bring you back in the book of Genesis in the Garden of Eden. Genesis chapter 3, verse 4 hanggang 5. Sabi rito, you will not surely die. Sinabi ng Diyos, ni serpent. The serpent said to the woman. Verse 5, sabi ng Diyos, for God knows that when you eat of it, your eyes, sabi pa rin, si Satan pa rin pala to, the serpent. For God knows that when you eat of it, anong kanyang sabi? Your eyes will be open, mabubuksan ang mata mo, and you will be like God, knowing good and evil. Napansin niyo po yun, mga kapatid? Amen po ba? Tingnan natin sa chart na ito. Tingnan niyo po ano ang katotohanan na sinabi ng Diyos? Your eyes will be open. Kaya sabi ng Diyos, huwag mong kainin Wag. Bakit? Your eyes will be open. Anong dinagdag ni Satanas? Mixture? You will be like God. Di ba? Ang gandang pangako. Nakaka-entice, no? Nakaka-inganyo. Magiging Diyos ako? Talaga yayaman ako? Talaga maraming perang papasok? Talaga magiging magaling ako at sikat? Nakaka-inganyo nga naman. You will be like God. Pero, brothers and sisters, let's say na nabasa mo sa Biblia, nakita mo sa salita ng Diyos. Kaso, ang naging problema nito, doon sa nabasa mo, may halo na kasinungalingan. Tama ba mga kapatid? At ano yung kahalo na yon? Sabi ni Satanas dyan, you will be like God. Totoo ba yon? Nangyari po ba? Brothers and sisters, the rest is history. Nung kinain ni Adan at Eva ang bunga, ano nangyari sa kanila? Totoo. Nabuksan ang kanilang mga mata. Tama? Totoo. No? Pero ano ang hindi totoo? Hindi sila naging Diyos o kagaya ng Diyos. Amen mga kapatid? So you see, dahil pinaghalo ni Satanas
yung maganda niyang pangako sa salita ng Diyos na linlang si Adan at Eva, ito ang dahilan kaya ikaw at ako ay naging mahirap sa buhay na ito. Amen? Kaya kung naghihirap ka sa buhay, sinong kalaban natin? Sino ang dahilan? Ba't ka naghihirap? Hindi ang Diyos, kundi sino? Ang Satanas na Diablo. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you with me, mga kapatid? Amen. So ang taktika po ni Satanas na ito, halo-halo. No? Itinatago niya ang kasinungalingan para makita ang pandaraya niya. Example po, 'di ba sa mga paninda natin, 'di ba uso ngayon ang lansones? Kapatid, pag tinikman mo, ang tamis. Pag tinignan mo, seedless. Pag uwi mo sa bahay, halos kalahati, alam mo na ang nangyari. Tama mga kapatid? Amen po ba? Pinaghalo-halo na nila, kaya hindi mo makita kung ano nga ba ang matamis at hindi matamis. Tama po ba mga kapatid? Ganon din po, si Satanas, expert po yan sa ganitong estilo, kaya po, pinatunayan ni Lord Jesus nang sabihin niya. Tingnan niyo po ito. Mark 7 verse 15. Sabi po ni Lord, beware of false prophets who come disguised as harmless sheep but are really, look at that, ano sila? Vicious, wild, dangerous, mapanganib na wolves that will tear you apart. No? Amen po ba mga kapatid? Maraming mga nakakapasok sa ating mga gawain, sa ating mga pagtitipon, yes, even inside the church, nagpapanggap na asong lobo, na tupa, pero sa loob nito ay asong lobo. Amen po ba? At alam niyo naman, sa kwento, kahit sa mga kwentong bata, ang wolf, pag nakita ka niyan, sasagpangin ka at kakainin ka. Sasaktan ka. Can you hear amen? Amen po ba? So, anong mangyayari? Anong dapat nating gawin? Next po, please be aware. Sabihin sa katabi, please be aware. Mag-ingat tayo. Bakit? Look at that. Satan and his minions, ang kanyang kampon, is like a wolf disguised in sheep's clothing. Nakita yung picture? May nakita ba kayo na hindi tupa? Pero halos parang magkakamukha naman sila, pastor. Tama ba mga kapatid? And even in my text, I can't bear to write the name of Satan and his minions. Kaya nilitan ko lang. Ang gusto kong lalong makita natin ay ang ating Diyos na mabuti, ang kanyang salita na katotohanan para tayong lahat ay lumaya at pagpalain tayo sa ating mga buhay. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos. Are you with me, mga kapatid? Ito ginagamit pa rin ni Satanas even today. But that's alright. Because if Satan is a vicious wolf, Jesus is the lion. Yun, mga kapatid? Mas malakas siya, mas matapang siya, at kaya niyang patayin ang asong lobo na ito. Amen po mga kapatid? Amen. So, it is a wolf in sheep's clothing, at minsan po talaga nakakalusot sila sa ating mga pagtitipon, even inside the church. Now, pag may nakapasok po na asong lobo sa iyong kawan, anong kanyang usual na ginagawa? Pinagpapala ka ba niya? Hindi po. Anong ginagawa niya? Naninira siya, nananakit siya, nang aagaw ng tupa, at ano pa? Nandaraya ng mga walang alam sa salita ng Diyos. And it's very dangerous. Sabi sa katabi, very dangerous. Amen po ba? Amen po? Napakadelikado sapagkat ginagamit pa rin ito maging ng mga tao na nagpapahayag ng salita ng Diyos gamit ang katotohanan. Are you with me, kapatid? And I'm talking about everyone, kasama po ako doon, no? Na pag nakita nyong mali na ang itinuturo ni Pastor Gani, please, kung ang turo nyo sa akin ay pastor nyo, tatay ninyo sa church, sabihan nyo kagad ako, para ma-correct ko ito, sapagkat minsan marami din tayong alalahanin sa buhay. Amen? Amen po ba? Now, the problem is this. Porkit ang nagtuturo ay mataas na tao, kilalang tao, at alam mo na banal, no? Amen po mga kapatid? Kaya tuloy minsan, hindi makaalma ang mga tao. Why? Ang mga Pilipino ay masyadong relihiyoso and they find the Word of God as sacred. Banal na banal. Tama mga kapatid? Kaya pag sinabi ng isang tagapagturo, ito ay sabi ng Diyos. Wala nang kokontra. Wala nang aalma. Tama po mga kapatid?
Samantalang pag ginamit niya ang mixture tactic, marami na po ang mapupunta sa kapahamakan. So let's look at this. Ginagamit din po ni Satanas ang taktika na ito for salvation. Tingnan niyo po. Next po. Ang katotohanan, sabi ng Biblia, ay ano? Alam na natin? Salvation by grace alone. Ito po ang mixture of lie. Magugulat ka. Salvation by grace plus works. Oh, mayroong biyaya ang Diyos, pero gumawa ka pa rin para maligtas ka. Tama po ba mga kapatid? Kaya yung iba, alam niya na naligtas siya, pinapahirapan pa rin ang sarili, pinapagod pa rin ang sarili sa kanyang performance, and yet bagsak pa rin siya. Sapagkat sabi ng Romans 3:23, walang sino man ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Can I hear amen? Amen po ba? Now, dahil hindi na mabenta sa mga anak ng Diyos, sa mga Kristiyano, ang katuruan na salvation by works, dinagdagan niya. Oh, ito mas maganda. Salvation by grace plus work. Amen po ba mga kapatid? Pero ito po ay isang kasinungalingan. Bakit? Kasi yung sinasabihan niya, nakikinig na kay pastor, nagsusulat pa yan. Marami na siyang alam na verses at kaya nating patotohanan na hindi ka maliligtas kahit sa iyong paggawa. Ikaw ay maliligtas sa biyaya lamang ng ating Panginoong Hesus. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Amen. No, nakita niyo po yun. Yung puro at malinis na ginawa ni Kristo na bahira ng karungisan. Kaya ganito ang paliwanag ni Apostol Pablo. Romans chapter 4, verse 3 to 5. Nandito pa po ba kayo? Ayan, basahin po natin. Dinadaya kayo ni Satanas pag hindi kayo nakikinig Oh, let's look at this. For the scripture tells us, Abraham believed God, so God declared or credited, accounted to him to be righteous. Napakasimple, ano? Si Abraham ay naniwala, Abraham believed, and it was accounted to him. At ginawa siyang matuwid ng Diyos na buhay. Naligtas po siya. Verse 4, when people work, their wages are not a gift. Malinaw po ba yan? Pag ang isang tao ay nagtrabaho, yung kanya bang sahod ay regalo? Ulitin ko, kapag nagtrabaho ka ng isang buwan, yung sahod mo ba ay regalo mo? Hindi. Bayad yun. Sabi sa katabi, bayad yun. Sahod mo yun. Tama po ba mga kapatid? Amen. Pero sabi po dito, praise God, you deserve that to be paid. Workers earn what they have received. 5, but people are declared righteous. Bakit? Because of their faith, not because of their work. Maliwanag po ba yun mga kapatid? No? Ikaw ay naging matuwid, hindi dahil sa iyong mga gawa, kundi dahil sa iyong pananampalataya na ikaw nga ay tinubos na sa iyong mga kasalanan. Tama po ba? Kaya yung naniniwala na siya'y tinubos sa biyaya, laging masaya yan eh. Lagi yang naglilingkod sa Panginoon. Lagi yan na natutuwa na pumupunta sa church. Bakit? Hindi siya nananahan sa kanyang sariling kalakasan. Pagkat pag tumingin ka sa iyong sariling kalakasan, madi-discourage ka. Tama ba mga kapatid? Naku, may kasalanan na naman ako. May problema na naman ako. Ayaw ko munang mag-church. Are you with me mga kapatid? Amen. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay nakakapaglingkod all for His glory. Amen? Sabi po ng The Message, same verse, Romans 4, 4 to 5, in-expound po ito ng napakaganda. Sabi rito, if you're a hard worker and do a good job, you deserve your pay. No? Babayaran ka. We don't call your wages a gift. 5, but if you see that the job is too big for you, that is something only God can do, and you trust Him to do it. Nakita mo, mahirap gawin, mahirap maligtas, pero nagtiwala ka na si Kristo kaya kanyang iligtas. You can never do it for yourself no matter how hard and long you work well. Anong sabi dito? The trusting Him to do it is what gets you set right with God, by God. Look at that. Sheer gift. Purong regalo yan. Kasi ginawa ito ng Diyos
para sa iyo lamang. Are you with me, mga kapatid? Amen. Sabi ng Romans 11, verse 6, everybody, sa nakakakita, His choice is based on His grace, not on what they have done. Hindi sa effort ng tao. Bakit? For if God's choice were based on what people do, look at that, then grace would not be real grace. Amen po ba? Kung hinaluan ng gawa mo, hinaluan ng mabuti mong gawa, effort mo, hindi na po tawag dyan ay purong biyaya. May halo na po ito. Amen po mga kapatid. At pagka may halo, may tendency magyabang ka sa Diyos. Amen po mga kapatid? Kaya hindi ito ginawa ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Are you still with me? Amen. Salamat po sa dalawang nag-amen. At ang mga naghahalo ng dungis, nag-iinsulto sa grasya ng biyaya ng Diyos, kaaway ng Diyos. Look at this. Galatians chapter 1 verse 6 to 8. I am surprised at you. I am no time at all you are deserting me. Sorry. In no time at all, you are deserting the one who called you by the grace of Christ and are accepting another gospel. No? Sinabi ni Pablo, nakakapagtaka. Tinuruan ko na kayo ng tamang gospel, tamang mabuting balita, pero heto na naman kayo. May tinatanggap na naman kayong other gospel, ibang katuruan. But I say this because there are some people who are upsetting you and trying to change the gospel of Christ. Tinatakot kayo, dinadaya nila kayo, kaya minsan naniniwala ka na sa kasinungalingan. Verse 8, everybody. But even we, kahit si pastor or an angel from heaven should preach to you a gospel that is what? Different from the one we preach to you. Look at that. May he be condemned to hell. No? Itong sabi ni Pablo, tutahasan to. Kahit napagaling na pastor, kahit napakahusay na preacher, kahit anghel pa na bumaba sa langit, o kaya kahit mukhang anghel, kapag ka ang tinuro niya ay kaligtasan sa iyong paggawa, ang sabi ni Pablo, may he condemn to hell. Mapupunta siya, hindi sa langit, kundi sa impyerno. Can you hear, amen? At kasama niya, syempre, yung mga dadaya niya. Kung impyerno yung nagturo, yung mga naturuan niya, impyerno din. Brothers and sisters, uulitin ko, ang tinuturo natin dito sa loob ng church ay salvation by grace alone. Sa biyaya lang ni Kristo, kaya tayong lahat ay naligtas. Pumalakpak ang lahat ng naniniwala. Maliwanag po ba yun? O, pag nakita tayo sa langit, huwag mo ko sisisin. Pastor, yung tunuro mo, mali pala. Buti na lang, naitama mo. Ngayon pa lang, itinatama ko na ang lahat ng ito. Are you with me, mga kapatid? Amen. Now, look at this. Let's be practical. Isa pa po sa mixture of truth and lie ni Satanas ay ito. Ito, very familiar. Sasabihin ni Satanas, galit sa'yo ang Diyos. Iniwan ka na ng Diyos. Pinabayaan ka na ng Diyos. Naranasan niyo yan, mga kapatid? Naisip niyo na po ba yan? Sumagi na ba ito sa inyong isip? Brothers and sisters, ito ay kasinungalingan. Sabi sa katabi, ito ay kasinungalingan. Tama po ba? Yes. Anong totoo? Yes. Let's say, nagalit ang Diyos kasi nagkasala ka. Totoo naman, dapat lang magalit. Tama? Pero hindi totoo na pinabayaan at iniwanan ka ng Diyos. Amen po mga kapatid? Naniniwala po ba kayo doon? Kasi pag itong in-inject mo sa iyong puso at isipan, magagalit ka sa Diyos eh. Tama mga kapatid? Iniwan ako ng Diyos. Pinabayaan ako ng Diyos. Ano, masaya ka na? Naghihirap ako. Di ba? Ganyan ang mga drama. Samantalang ang nagkaroon ng problema, nagbigay sa atin ng pasakit, si Satanas. Tama po ba? Kailan tayo pinalayas? Kailan sila pinalayas sa Garden of Eden? Nung sila ay tinukso ng Diyos ba? Si Satanas. Kaya si Satanas ang ating kalaban. Can you hear, amen? Amen po mga kapatid. Brothers and sisters, hindi tayo iniwan ng Diyos. And I can show that to you in the Bible
even in the book of Genesis. Sa pinakasimula ng Biblia, unang libro at unang mga chapters ng Genesis. Look at this. Genesis chapter 3, verse 15. Sabi dyan, and I will put enmity or hatred between you, si serpent, and the woman, and between your offspring, mga anak nyo, and her offspring. Look at the prophecy. He will bruise and tread your head underfoot. Tagalog, aapakan niya ang ulo mo, yuyurakan niya para ikaw ay mamatay. Anong mangyayari sa kasunod? And you will, where am I? Yan. And you will lie in wait and bruise his heel. Ano ba yon? Yung matutuklaw daw, eka ang kanyang sakong. It is the crucifixion, pagpapako. Saan? Sa mga anak na darating ang mga tao. Isa ito, walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus. Can you hear, amen? So nakita nyo, umpisa pa lang ng Genesis, ipinatikim na ng Diyos, may pangako siya, anak, sige, nagkasala ka, medyo nagalit ako, pero hindi kita iniwan, hindi kita pinabayaan, mahal na mahal kita, babalik ulit ako para tubusin ka, sapagkat akin ka na, at ngayon magiging akin ka ulit, sapagkat mahal na mahal kita ng ganito. Amen po mga kapatid? Hallelujah. Are you with me mga kapatid? Mahal ka ng Diyos. Sabihin sa katabi, mahal ka ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Ganito pa ang kanyang pangako. Ito, panghawakan mo. Hebrews 13:5. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Makontento ka na. Anong meron ka? Bakit? Look at the promise. Because God said, anong sabi niya? He will never will I leave you, never will I forsake you. Look at that. Never. Dalawang beses. Never. Never. Amen mga kapatid? Hindi kita iiwan. Never. Hindi kita pababayaan. Never. Do you believe this? At ito'y ipinangako na kay Joshua sa Joshua 1:5, if you read that. Old Testament, may pangako. New Testament, may pangako. Kaya pag nadaya ka pa, ayaw mo pa rin mag-church pa, may problema ka, ikaw na talaga ang nadaya. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Ang totoo, hindi galit ang Diyos sa iyo. Sabihin sa katabi, hindi galit ang Diyos sa iyo. Saan galit ang Diyos? Saan? Sa kasalanan na nasa tao. Kaya ang ginawa niya, alisin ang kasalanan sa tao. Pag naalis ang kasalanan sa tao, mabango ka na ulit sa Diyos. Pwede ka nang lumapit, pwede ka nang tumawag ng Ama at kaya niya pagpalain, ibigay ang lahat ng iyong pangangailangan sapagkat anak ka na muli ng Diyos. Dahil kay Kristo Jesus. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Si Satanas ang dahilan ba't tayo naghihirap? Ulit-ulitin ko yan. Si Satanas ang dahilan bakit ka naghihirap. Bakit sobrang hirap ng buhay ng tao? Kasi tinukso niya, inagaw niya ang karapatan natin bilang mga anak ng Diyos. Can you hear amen? At alam na alam ni Satanas to. Alam niyo kung bakit? Alam na alam niya sapagkat sinabi ito ng Diyos sa kanila. Pero hindi na ito narinig ni Adan at Eva. Kaya anong ginagawa ni Satanas? Tinatakpan niya ngayon ang tenga mo. Ha? Huwag kang makinig dyan. Pinapapikit niya ang mata mo. Kahit dilat-dilat ka, lagyan mo pa ng posporo yan. Pipikit talaga yan eh. Bakit? Pinipigilan niya ang mga anak ng Diyos na marinig ang katotohanan. Pinipigilan niya kayo na lumapit sa Diyos para malaman natin ang katotohanan. Ano ang sabi ng Diyos? I will never leave you. I will never forsake you, says the Lord. Palapakan naman natin ating Diyos na buhay. Huwag kang padaya kay Satanas. Are you with me, ang patid? Amen. But again, the question is, malapit na po tayong matapos. Why people are being deceived? Pastor, bakit may nadadaya pa rin? Bakit may naloloko pa rin? Pero may kasabihan ng mga Tagalog, walang manloloko kung walang magpapa. Yun siguro yun. Pero bakit may naloloko po ba? No? Basahin muna natin ang verse. 2 Thessalonians 2:9-11. This evil man, si Satan, will come to do the work of Satan with counterfeit power, the Antichrist yan, and signs and miracles. Then,
He will use every kind of wicked deception to fool, para mandaya, those who are on their way to destruction, mga unbeliever, hindi nagcho-church, because they refuse, look at that, ano sabi? Because they refuse to love and accept, believe the truth. Ayaw nila ng katotohanan, hindi nila mahal ang magsulat ng verses, ayaw nila ng church. Ano nangyari? That would save them. 11, so God will send great deception upon them and they will believe all these lies. Ito ay sa huling araw. Ayaw niyong maniwala? Kaya kong iligtas sa biyaya? Sige! Magpakahirap kayo para kayo ay maghirap bago maligtas. Ito yung mga kwento nila na tatanggalan ng kuko, papatakan ng kalamansi, babalatan ng buhay, papatakan ng kalamansi, para sabihin mo na, itanggi mo na ba si Kristo? Hindi ko tatanggi. Papatay na mga anak mo. Ayan na, bumigay ka na. And you will be saved by your works kung ikaw ay hindi bibigay kay Satanas. Can you amen? Anong mas mahirap? Yung magpakahirap ka o yung tanggapin mo ang biyaya na ikaw ay naligtas kay Kristo? Amen ang patid? Mas maganda maligtas ka na sa biyaya ni Kristo sapagkat ito'y totoo at nasa Biblia. Shout amen. So anong sagot natin? Next. Why people are being deceived? Everybody. Because, look at that, they refuse to love and accept, believe the truth, the Word of God. Amen po mga patid? Ayaw magsulat, ayaw makinig ng salita ng Diyos, ayaw magmahal ng salita ng Diyos. Kaya anong nangyayari? Next po, everybody, malapit na po tayo. People who do not love and accept or believe the Word of God are what? Are prime candidates of the Satan's deception through an open, direct lie and mixture of truth and lie. Gagamitin niya yan. Dalawa, kabi-kabila. Truth and lie. Mixture of truth and lie. Wala ka nang magagawa. Bakit? Ayaw mong mahalin ang salita ng Diyos. Are you with me mga kapatid? Amen po mga kapatid? Sabi pa ni Pablo, Ephesians 5:6-7, do not let anyone deceive you with foolish words, lies and deception. It is because of these very things that God's anger will come upon you, those who do not obey Him. Galit ng Diyos ang darating sa mga hindi susunod kay Kristo. 7, so have nothing at all to do with such people. No? Sino po yung mga tao na to na tinutukoy ng Diyos? Sila po yung mga nangangaral pero walang laman, walang bigat ang kanilang mga itinuturo. Hindi man lang nakapag-aral ang salita ng Diyos. Are you with me, kapatid? Amen po mga kapatid? Kanina, mula pa simula hanggang ngayon, may naisulat ka na ba? Pag wala, hindi ko na alam kung anong pagtuturo ang gagawin ko. Magkwentuhan na lang siguro tayo at sasabihin ko sa unang simula, nung unang panahon ng lolo ko, eto na, umupo na tayo. Andiyan po kayo mga kapatid? And yet, nandito po tayo, nababasa nyo, kahit verse lang ang kunin nyo, isulat mo yan. Sabi sa katabi, isulat mo yan. Sapagat mapapakinabangan mo ito. Shout amen. Amen. Palapakan natin ang nating Diyos na buhay. So the question is this, para sa mga nangangaral, as an encouragement. What makes a pastor's sermon weighty? No? Bakit nagiging mabigat ang turo ni pastor? Bakit parang tama ang sinasabi ni pastor? Ba't parang kapanipaniwala ang sinasabi ni pastor? Bakit? Anong sagot? Everybody. The Bible verses, Word of God, makes a pastor's sermon weighty. Mabigat. Bakit? Because the Bible verses are the very voice of God. Do you believe that? Yung mga nababasa nyo, hindi ko po yan salita. Hindi ko boses yan. It is the very voice of God. It is God Himself talking and speaking to you. Kaya pag ang Diyos nagsasalita sa iyo, hindi mo siya pinapansin, I'm not listening. Diyos ko, Lord. Papapahamak ang mga tao na yan. Can you hear amen? Amen po ba? Sabi nga ng Isaiah 55:11, wala dyan eh. Pag binato mo ng salita ng Diyos, sasabihin ko ng totoo kahit satanista pa ang puso niyan, tutubo ang salita ng Diyos basta maniwala siya sa salita ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba?
Kaya kahit gano'ng kasama ng iyong buhay, basta pinapasok mo ang salita ng Diyos, ikaw ay magbabago. Giginhawa ang iyong buhay, gaganda ang iyong buhay, at pupunta ka sa langit kasama ang Diyos na buhay. Shout amen. Pumalakpak nga po ang lahat ng pupunta sa langit. Hallelujah. Are you with me, mga kapatid? Sabi ng verse kanina, huwag mong suportahan yung mga tagapagturo na walang laman ng tinuturo. Puro, yung sabi nga nila na puro kwento pero walang, yun na yun. Na? Ang suportahan mo, yung mga masipag magturo. Tama, kapatid? Yung mga nagpupuyat para sa pagtuturo. Ang goal ay maturuan ka at matuto ka. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba? Now, ako po, heart-to-heart talk po tayo. Ako po, kapag wala akong ipinresent na mga verses, sige po, tawagin nyo na po akong tamad. Yan, si Pastor Gani, tamad yun eh. Tama po ang kapatid? Pag wala akong na-ipresent na mga verses, at ang turing ko sa sarili ko ay, nagpapabaya sa aking trabaho. Amen mga kapatid? Amen po ba? Kasi, hindi ka na nagtuturo ng maayos. Kwento ko na lang ng kwento. Kaya, tinan nyo po mga kapatid, heart to heart. Kahit nagpupuyat si pastor, kahit marami kaming ginagawa sa church, marami kaming ginagawa sa bahay, may pamilya din po ako, may trabaho din po tayo. Can you amen? Pero nagpapagod ako na gumawa ng preaching para ikaw at ako ay makatungklas ng mabuting balita ng Diyos na buhay. Can you amen? Amen po ba? And after all, para mapatunayan ko sa inyo, hindi ko kwento to. Hindi ko to salita. Ito'y walang iba, kundi salita ng ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos. An old adage says, those who lack in substance compensate in form. No? Sa Tagalog po ay, dahil nga walang laman, walang substance, dinadaan na lang sa forma. No? Pag umakyat dito, dekorbata. Pag umiti, may mukhang anghel, diba? Sigaw ng sigaw, amen! Wala kasing laman, hindi nakapag-aral, hindi nakapag-lesson. Are you with me, mga kapatid? If you do that, brothers and sisters, uwi ka na. Kasi sigurado, ang lalabas sa kanyang bibig ay puro kasinungalingan at hindi salita ng Diyos. Can you amen? Kaya sabi ni Pablo sa batang pastor, sa mga gustong magpastor, 2 Timothy 4, 1, letter B to 2, I give you this charge. Ito ang utos. Preach the word. Again, preach the word. Again, preach the word. Magturo ka. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. You see that? Hindi ko na trabaho na itama ang mga mali nyo. Hindi ko na trabaho na sundan kayo sa bahay nyo at mali yan, sister, brother, mali yan. Ang gagawin ko ito, magtuturo ako, at pag narinig nyo na ang katotohanan, kayo na ang magtutupad nito, babalanse sa iyong buhay upang mabago ang iyong mga buhay. Kina amen? Mas maganda yon. Kasi kung lagi ko kayong sisitahin, magagalit kayo kay pastor. Tama mga kapatid? Kaya ang mas maganda, ang salita ng Diyos, ang magko-correct, ang magre-rebuke at mag-i-encourage sa atin para pag nabago tayo, sa Diyos lahat ng kapurihan. Hindi kay pastor, hindi kay brother, hindi kay sister. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos. Last two verses, 3. 2 Timothy 2:15, sabi pa ni Pablo, be diligent. Anong Tagalog ng diligent? Maging masipag. Very good. To present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Be diligent in NLT is work hard. Sa Good News Bible, do your best. Napakaganda ng team natin for this 9th anniversary. My ministry, all for His glory. Giving your best and excellent service, all for the glory of God alone. Amen mga kapatid? Amen. John 8:31, Jesus said to the Jews who believe in Him, if you continue to obey my teaching, ano daw? You are truly my followers, disciples, learners, tagasunod ni Kristo. Ikaw ba'y tagasunod ni Kristo? Nagsusulat ka ba? Next time magsulat na tayo. Sabi sa tabi, next time.
Hiramin mo na yung mga notebook ng mga anak mo na hindi nagamit last year. Pag pisay-pisayin mo, tahiin mo, gamitin mo. Mga kapatid, para ikaw ay makapagsulat na. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos na buhay. Finally, no? Last verse, parting word natin. Everybody, love the truth, love the Word of God, because if you love the truth or the Bible, look at this, you will never be deceived. Amen na kapatid? Basta mahal mo ang salita ng Diyos, alam mo ang salita ng Diyos, hindi ka na madadaya. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Amen po mga kapatid? Amen. Last verse natin, Ephesians 6:17. Everybody, last verse. Accept God's salvation as your helmet and take the sword of the Spirit, which is the Word of God. Amen mga kapatid? Ang salita ng Diyos, panlaban mo yan. Kaya pag wala kang Bible sa bahay, wala kang Bible sa cellphone mo, wala kang Bible sa church, baka wala kang sandata. Kaya magdala ka. Sabihin sa katabi, magdala ka ng Bible. Basahin mo na rin at i-apply ang lahat ng natutunan. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos na buhay. Hallelujah. May natutunan po ba kayo? Alright. So, gaya ng pangako ko, because we don't have so much luxury of time, let me just give you the two other tactics of Satan. Ano yung una? Deception. Ano yung pangalawa? Temptation or panunukso. Anong panlaban sa mga tukso ni Satanas? Rebuke. Sabihin sa katabi, rebuke. Anong pang-rebuke natin? In Jesus' name. Sige, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. In Jesus' name. Amen? Sabayan mo na ng suntok para talagang tumalsik. Amen mga kapatid? Alam ni Satanas yan. Pag sinutukso mo na siya, suntukin mo kagad ng in Jesus' name. Aalis yan. Amen? Pangatlo, ano po yon? Discouragement. Sasabihin niya, tinan mo, iniiwan ka na nila. Ayaw na sa'yo. O, nagkakaisa sila sa'yo. Nadi-discourage ka. Huwag kang maniwala. Bagkos, anong panlaban sa discouragement? Mahalin mo ang Diyos ng buong puso. Maglingkod ka sa iyong kapwa. Magbigay ka sa gawain ng Diyos. Makinig ka ng mga worship song. Maglingkod ka sa ministry. And brothers and sisters, aangat ang iyong moral. Ang iyong spirito ay maa-uplift at hindi ka na madi-discourage. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. May natutunan kayo? Okay, so last na yan. What is our Macarius Challenge? Everybody, sabay-sabay. In Christ, you are always a winner. Do you believe that? Tumayo po ang lahat ng naniniwala. Sundin mo lang yung tatlo na binigay ko kanina. Mahalin mo lang ang salita ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, tiyak, may panlaban ka na, and you will always win because of Christ. Amen mga kapatid? Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Lord, thank you so much because even if this is the last part of our series, sapagkat next month ay iba na naman ang aming pag-aaralan. Lord, thank you for giving us this wonderful time of Bible study. Na alam namin, Panginoon, it's been a worthwhile na nasa church kami. Panginoon, salamat sapagkat hindi naman nasayang aming oras sa pakikinig. Sapagkat ang aming pinakikinggan ay ang purong mga salita mo, O Diyos. And thank you for reminding us na hindi kami magpapadaya sa mga taktika ni Satanas. Alam na namin yon. Alam na namin ang kanyang galawan. Alam na namin ang kanyang kilusan. Alam na namin ang kanyang taktika. It is through deception, it is through temptation, and it is through discouragement. Kaya Panginoon, pag nakita na namin ang mga tatlong ito, it is a red flag for us. Tatawag na kami sa iyo, lalapit na kami sa iyo upang kami ay maging winner. Sapagkat sa ganang amin, Panginoon, lagi kaming babagsak. If we rely on our own effort, wala po ito eh. Kaya Panginoon, anumang tagumpay na aming marating, lagi mo kaming ibalik sa iyong biyaya, Panginoon. Nang sa ganon, anumang aming pagpupunyagi, anuman ang aming mga mithiin na makamit, anuman ang mataas namin na marating sa buhay, lagi naming ibalik
All glory to God alone. Kaya Panginoon, salamat po sapagkat ginagamit mo ang bawat isa sa paglilingkod, sa pinakasimpleng paraan hanggang sa pinakakomplikado at ginagamit mo kami ayon sa aming kakayahan bilang mga anak mo. At salamat sapagkat hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan sapagkat mahal na mahal mo kami at higit sa lahat, anak mo kami. Kaya Lord, maingat namin binabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at lahat ng mananagumpay ay sumigaw ng malakas na Amen. Amen. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Everybody, in Christ, you are always a winner. Palapakan natin ng Diyos, mga winner. Hallelujah. Are you blessed? Super. To God be all the glory. Kung tayo po'y na-bless, tayo po'y makakaupo for our grace giving.